paano nga ba mag-makeup. Bigyan ko kayo ng tips and kung paano mag-makeup, ipapakita ko sa inyo. Kakaroon din tayo ng giveaway. Hello mga Marshies! Welcome back to my channel! Na-miss ko yung intro na yun, in fairness. I'm happy to announce na I'm back at it again. Wow! Mag-product reviews na tayo ulit. Mag-makeup reviews na tayo. Kasi after how many years na nag-stop ako. Kasi nga, na-focus ako sa family business namin this past few years. Kaya, ayun, na-stop ako sa paggawa ng mga makeup reviews and product reviews. But, I would like to tell you guys na magpo-focus lang tayo ngayon more on makeup products, and when it comes sa mga skincare, medyo magiging choosy ako sa paggamit ng mga skincare kasi nga, alam niyo naman, if napapanood niyo before yung mga skincare reviews ko or mga vlogs ko, nababanggit ko dun na paano nag-react yung skin ko sa paggamit ng mga iba't ibang klaseng skincare continuously. Meron siyang pangit na effect sa skin ko kasi sobrang sensitive ng skin ko. For today's video, episode 1 tayo ulit for makeup reviews. Ang topic natin today, guys, is paano nga ba mag-makeup ang mga beginners. Paano nga ba mag-makeup ang mga beginners. So, makeup for beginners. Ito, bibigyan ko kayo ng tips and kung paano mag-makeup, ipapakita ko sa inyo step by step, as in from A to Z. Wala na tayong madaming hanash, mag-start na tayo kasi susundo pa ako sa aking mga junakis after nito. Okay, first, syempre kailangan nyo mag-skin prep or mag-skincare kasi if hindi kayo gagamit ng skincare, if hindi nyo i-moisturize yung skin nyo bago kayo mag-apply ng makeup sa mukha nyo, kahit na light makeup pa yan, hindi magiging maganda yung lapat ng makeup sa skin nyo. So, magiging patchy siya or parang magiging cakey siya. Or in short, hindi maganda yung magiging makeup nyo. Na-experience ko yon even now. Pag medyo parang nagmamadali. Ayun nga pala, isa pa. Kapag nagme-makeup kayo, make sure na make time. Kasi, ang pangit kapag minadali nyo yung pag-makeup nyo. Kasi hindi naman pwedeng kapag nag-skincare kayo or nag-moisturizer kayo, hindi pwedeng hindi siya yung fully dry. Alam niyo yun, kailangan fully dry siya bago kayo mag-start mag-apply ng makeup. Kapag halimbawa nagmamadali ako, halimbawa sa gabi, syempre wala namang araw, diba? So, pwedeng mag-moisturizer lang kayo. But, if may araw, first step, kailangan nyo ng sunscreen bago kayo mag-moisturizer. Okay, so, what I use is this Rick Skin Invisible Sun Shield. Gusto ko to kasi, ano siya, lightweight siya sobra, at saka wala siyang white cast. Ayan, nalagay lang natin siya sa mukha. Make sure na lahat ng parte ng mukha nyo, lalagyan nyo ng sunscreen. Even yung sa ears, ha. Back of the ears, lalagyan nyo yan kasi naaarawan yan. Because if you feel like kulang pa yung sunscreen nyo, edi magdagdag pa kayo. Kasi diba, two-finger method ang pag-sunscreen natin. Kasi sobrang harmful na nung araw. So, there. Madali lang din ma-absorb ng skin tong Rix. Kaya gustong-gusto ko. Yung smell niya, yung scent niya, mabango lang siya. Pero sobrang subtle ng amoy. Wala rin ako nilagay sa lips ko. After nyo maglagay ng sunscreen, maglagay na rin kayo ng lip oil. So, what I'm using is this kind of lip oil. Ayan, paubos na nga kasi hati kami ni Ate Amara dito. Ito yung The Originote. Ito para siyang ano, para siyang candy. Kailangan nyo guys ng lip gloss or lip oil or lip balm or Vaseline, kahit anong klaseng pampa-soften, pampalambot, pampa-moisturize ng lips nyo. Kasi hindi lang naman yung mukha natin lalagyan natin ng makeup, diba? Lalagyan din natin yung lips natin for the lipstick. Kailangan ma-moisturize siya agad. Kasabay siya ng sunscreen. So, once na dry na yung sunscreen nyo or na-absorb na ng skin nyo, pwede na kayo maglagay ng moisturizer. What I'm using is yung Papaya Soothing Gel ng Ever Organics kasi sobrang lightweight lang nito. Malamig sa skin and as an oily and dry combination. Okay? Combination yung aking skin type. Huwag din kayo masyadong mag-over moisturizer.
yung sakto lang. Kasi lalo na kung halimbawa oily skin kayo, usually kahit hindi na kayo mag-moisturize ng skin. But para mas maganda lang, para sure, mag-moisturize din kayo a little bit lang. Kasi nga kung oily kayo, mabilis kayo mag-oil up or kumuha kayo ng magandang klaseng moisturizer. Ako, para sure din, kahit na combination yung skin type ko, para sure, ang kinukuha ko talaga yung ganitong klaseng moisturizer na gel type siya. Kasi water-based siya. Madali lang siya ma-absorb ng skin and hindi siya nagli-leave ng kahit na anong white cast. Sobrang gaan lang niya talaga sa balat. Sobrang gaan. Once na nalapat na, ayan o, diba? Ang bilis siya ma-absorb. Hindi na rin ako nagto-toner for now. Even before, hindi rin ako matoner na tao. Kaya lang yung ginagawa ko, sunscreen, moisturizer, facial mist, and this one from Dazzle Me. Ito rin yung ginagamit ko as setting spray and facial mist. Ang ginagawa nito para mag-lock in or hindi gumalaw yung mga makeup natin. Pwede natin siyang gawin as primer. Diba, nakaka-fresh yung pakiramdam. Hintayin nyo lang siyang ma-absorb ng skin. Yan, yung primer, usually, yung mga yan, medyo matagal mag-absorb ng skin natin. Ako yung ganyan yung rarong. After ma-absorb ng skin, you make sure na ma-dry talaga siya, as in fully absorb ng skin nyo bago kayo mag-apply ng kahit na anong base, okay? Sa base, guys, dadaldal muna ako habang hinihintay natin matuyo yung aking primer. For beginner kasi, I highly recommend na mag-skin tint na lang kayo or mag-tinted sunscreen. Mas lightweight siya and mas affordable siya compared sa mga foundation. But if you want into glam makeup or as in gusto nyo plakado talaga yan, mag-foundation kayo. Kasi yan, full coverage, medium to full coverage. Depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin. Kung tinted sunscreen, BB cream, CC cream, meron pa ba nun? Foundation or tinted sunscreen. For now, ang gamitin natin is itong Colorette First Base. Ito yung malaking tube nila. Meron sila yung maliit lang. So, this one is in the shade Lazy, light with cool undertone. Actually, parang mali nga yung kuha ko dito kasi, ano ko so warm to neutral undertone dito. Pero, ewan ko parang, ba't ganun nagja-jive siya sa, sa balat ko. So, yun. Pwede nyo unahin yung concealer or pwede nyo unahin yung skin tint or foundation or kung anong gusto nyong base. Actually, concealer pwede rin siya as base. Pero hindi nyo siya i-apply sa buong skin nyo. Okay? Doon lang sa mga parts na may gusto kayong i-conceal. Oo nga pala guys, sa pag-makeup, meron kayong tatlong options kung anong gusto nyo gamitin. Actually, 4. Una, pwede nyo gamitin yung fingers nyo. Second, pwede nyo gamitin yung makeup brushes nyo. Third, pwede nyo gamitin yung puff nyo. And fourth, pwede nyo gamitin yung beauty blender nyo. Depende sa inyo kung saan kayo mas hiyang and kung saan kayo mas komportable gamitin. Ako kasi, mas komportable akong gamitin yung fingers ko kapag liquid and cream. Tapos saka ko siya gagamitan ng beauty blender na damp. Yung damp na sinasabi, basa siya pero hindi siya yung kapag pinigaan nyo, tumutulo. Hindi. So, kailangan basain nyo siya mabuti, tapos pipigain nyo siya. Tapos, kukuha kayo ng cloth or cotton or towel na dry. Tapos, ipapress nyo siyang ganyan. Yan na. Okay na siyang gamitin. Yun yung dampen beauty blender. So, now, we're going to use this. Ganyan ko lang siya kasi ito yung mirror ko dito kaharap ha. Sobrang gusto ko tong Colorette. Ang ganda niya. Madali siyang mag-adapt sa skin tone mo. Kapag na-apply niyo na siya ng ganyan, nakikita niyo ba? Ito na siya, diba? Ayan. Una kong binablend din dito. Actually, depende sa inyo kung gaano kadaming skin tint yung gagamitin nyo. So, ginaganyan ko muna siya sa buong mukha ko. Iba, diba gumagamit pa sila ng parang metal na pang-apply sa face. Ako, fingers lang. Tapos, itong damp sponge ko, ayan, igaganyan nyo lang siya. Iba-bounce nyo lang siya sa skin nyo. Ganyan. Para maging skin-like lang siya. Alam nyo, yung parang balat nyo lang talaga. Oh, kita nyo siya? Ganda, diba? Ang ganda ng lapat. Gustong-gusto ko talaga tong Colorette. Sobrang love ko siya. Kasi, una sa lahat, hindi ako dito nag-oil up.
As in, sobra yung oil control niya. Nag-oil up ako kasi dito usually sa aking T-zone area ko. Itong part na to, yan. Tapos dito, yan dito. Yan, tsaka dito. Ayan ha, ganyan ang gagawin nyo. Iba-bounce nyo lang yung beauty blender nyo. Kasi mas madali rin itong gamitin, guys. At saka kung gusto nyo na skin-like lang talaga, yung as in parang balat lang, yung totoong balat nyo lang, yung atake. I highly recommend you guys mag-invest ng magandang beauty blender. This one kasi, itong beauty blender ko from Miss Bella, doon ko din in-order yung aking mga makeup brushes. Pinapakita ko lang sa inyo yung beginner-friendly na pag ni-makeup. Pag beginner ka, syempre, ayaw mo muna mag-invest ng mga maraming makeup. Gusto mo lang yung parang mag-makeup ka lang na ma-enhance lang yung beauty mo, diba? Nadating tayo dyan sa mga plakadong makeup. For this video, tuturuan ko kayo for beginner. Ayan. So, pagpantay na siya, guys, ayan. Saka nyo lalagyan yung net nyo. Pwede nyo gamitin yung pointed part. Yun dyan sa mga under eye. Tapos, pwede nyo rin lagyan yung eyelids nyo. Ito kasing malaking part na to, ayan yung sa malalaking part ng mukha natin. Next, pwede kayong gumamit ng concealer yung malapit sa shade nyo. Or, pwedeng one shade lighter para ma-brighten up yung mga part ng mukha nyo na gusto nyong i-brighten. Kung meron kayong mga black under eye dyan, pwede kayong gumamit. This one I'm using from Lucky Beauty. Kahit anong concealer, guys, pwede nyong gamitin. O, ayan. Ang paglalagay ng concealer, guys, hindi doon mismo malapit sa eyelids, ha? Dito lang siya kung saan meron kayong eye bags. At saka ganyan lang siya kakonti. Tapos ito, palabas. Tapos, kung gusto niyo lagyan yung may redness kayo dyan or pangingitim na area, ako kasi parang may red ako dyan at saka nangingitim ng onte. Dito, usually dyan din ako naglalagay para snatch, tignan. Banat tignan yung mukha nyo. Tapos gagamit ako dyan ng brush. Pero, paglagay nyo ng concealer nyo for brightening, huwag nyo muna siyang i-blend. Okay? Mag-stay muna siya ng ilang minutes para ma-absorb ng skin nyo and mas maging effective. Ito yung ginagamit ko ng mga makeup brushes. Ayan, rose gold pala siya at saka pastel pink. From Miss Bella din to. Ayan, medyo matagal na nga to sa akin. Bella. Maganda rin yung klase ng mga brushes nila. Hindi ko lang sure kung meron pa rin sila. Sa IG ko sila na-discover eh. Ito guys, kapag idadab nyo lang din siya ha. Hindi siya pwedeng i-brush ng ganun. Kasi yung pinaka-base nyo masisira. Ganyan lang. After nyan, eyebrow gel. Dapat nga ito muna kanina pa. I'm using is this Ochill or Okill. This one is 2-in-1 na siya. Meron siyang gel mascara at saka meron siyang black. Pagka gusto nyo ng medyo natural looking lang, mag-gel mascara lang kayo. Lalo na doon sa mga may bushy eyebrows katulad ko, mas okay ito para mas more on natural. Ganyan lang. Huwag nyo didiinan pala guys ha. Ang tip ko sa inyo pag gagamit kayo ng eyebrow gel, huwag nyo didiinan kasi kakapit lang sa balat nyo yung product. Depende kasi kung ano yung klase ng eyebrow gel yung gagamitin nyo. Ito, sobrang mura lang din ito. Ito, gagamit lang tayo na tong eyebrow mascara niya in the shade black. Pero meron din silang ibang color na available. Kapag meron kayong eyebrow mascara, pwedeng eyebrow mascara na lang diretso. Pwede rin namang eyebrow pencil. Pwede rin namang eyebrow powder. Depende sa inyo kung anong mas madali para sa inyong gamitin. Ako kasi, mas madaling gamitin sa akin yung mga eyebrow mascara dahil parang pag brush nyo siya, meron na siya agad pigment. Tapos, kapag meron pa kayong mga pars area dyan or parang mga blanco-blanco na walang mga kilay, i-fill in nyo na lang sila ng eyebrow pencil. Yung ginagamit kong eyebrow pencil, yung Focallure. Pero hindi siya yung black na black. Para siyang dark brown. Para hindi naman sobrang harsh nung kulay sa mukha ko. Now, set na natin yung concealer. So, idadab lang natin siyang ganyan. Bounce lang din, guys. Hindi siya pwedeng i-rub or parang brush off nyo siya na gano'n. Hindi. Ganyan lang siya. Kasi, remember na meron na kayong mga nilagay na base. Masisira kasi yung mga nilagay nyong makeup kapag brush off nyo siya or parang brush nyo ng ganun. So, kaya ko siya pinapaabot hanggang dito para mas match yung dating ng mukha ko. Diba? Kita nyo, mas nag-brighten up yun dito sa side na to. Tapos yan, dyan. Don't forget kasi usually nag-red tayo dyan or parang yung mga black areas dyan or
Yan, diba? Dahan-dahan lang din dito kasi sobrang nipis ng balat natin dito sa under eye natin. Be very careful sa under eye kasi pwedeng mag-cause ng mga wrinkles yan. Okay, simple makeup lang yung gagawin natin kasi for beginners lang. Para hindi kayo mahirapang makasunod. Okay, ito lang yung mga parts na kailangan yung tandaan. Hindi na tayo masyado magpapaka-technical. Una sa lahat, hindi naman ako makeup artist, but nag-try ako ng pandemic. And hindi ko rin siya kinarrier. Una sa lahat, parang mahirap for me na mag-makeup ng ibang tao kaysa make-upan ko yung sarili ko. Pero nag-try ako for ilang tao din. Siguro 1, 2, 3, 4, 4. Pag mga bagets o teens, yan na yung look natin. Diba? Very natural lang. Kailangan mag-eyeshadow muna kayo. So, what I do is, gagamitin natin eyeshadow today is yung ating pang bronzer. This Choo Choo Beauty in this shade Hot Fudge. Ito yung dalawang shade na nila kasi parang pang contour at saka pang bronzer. Isang warm tone and cool tone. Gamit tayo ng ibang brush. So, ito yung ginagamit kong brush ulit from Bella. Mas maganda kung may mga nakalagay dito kung para sa yung brush na yun. No? Ito yung gagamitin natin for contour. Pagka gagamit kayo ng mga powder makeup, kailangan ganyan nyo muna. Ganyan. Ganon. Kasi, magiging harsh yung itsura ng makeup nyo pagka dinerecho nyo sa mukha nyo. Also, mas maganda kapag yung contour nyo, i-connect nyo from dito sa eyebrows nyo going to the tip of your nose. Mas maganda kung mas manipis, diba? Para mas manipis yung effect ng contour nyo sa ilong nyo. From dito sa eyebrows, sa dulo ng eyebrows nyo, i-blend nyo lang sa side. Kasi shadow yung contouring, guys, eh. So, ang ano nun is shadowing. Okay? Magkaroon ng shadow. Ayan, din. Meron na. Tapos dito sa part na to. Ayan, ganyan lang. Tapos lagyan nyo nung din dito. Ayan. Tapos dito. Para medyo pointed. For contouring din sa part na to, ayan. Tsaka dito, syempre malaking brush ang gagamitin natin. This one. Ayan. From Miss Bella din. Igaganyan ko lang siya. Ayan. Tapos, tap ulit. Sa back of your hand, igaganyan nyo. Tapos, idadab nyo lang. Kita nyo tong part na to. Ito, diba, cheekbone? Medyo baba ng cheekbone. Diyan lang. Ayan. Diyan lang yung contour nyo dapat. Hindi masyadong nakababa. Tapos, papunta dun sa hairline. See? Ganyan nyo lang para medyo lumipis yung kulay. Ganyan lang. Itong part na talagyan nyo. Kung gusto nyo na medyo mas parang kung bilugan yung mukha nyo, mas maganda kung lalagyan nyo dito sa may part na to, sa tapat ng tenga nyo dito sa baba. Konti lang. Ganyan. Tapos ganun. Papunta dito sa center of your chin. Yan. Dito pwede nyo i-brush ng ganyan. At saka dito, ha? Lalo na kapag ako, double chin ako, diba? Para naman hindi masyadong mahalata. Yan. Maglagay tayo ng shadow dyan sa part na yan. Para kunyari, pangahin tayo, diba? Pag nalagay nyo na, pwede nang i-brush ng very light lang. Dito, dalagyan din natin, syempre, sa hairline sa taas. Ganyan lang. Kailangan nakadikit mismo dun sa hairline. Para hindi kayong parang nakaangat yung mukha mo. Diba? Parang shadow lang talaga. As in, yun kasi ang purpose ng contouring. Yun yung shadowing. Diba? Kita nyo kapag ka, skin tint lang or kapag ka foundation lang yung nakalagay pa sa mukha nyo. Wala pa kahit na anong kulay. Diba? Parang ang flat lang yung tingnan. Hindi katulad kapag ka meron siyang contour. Ayan. Diba? Nagkakaroon ng shadow yung mukha natin. Gusto ko talaga itong Choo Choo Beauty na bronzer nila. Kasi dalawa na siya. Tapos at the same time, madali siyang gamitin. Ang sobrang pigmented niya. Sobrang tipid niya. Tapos dalawa na. Minsan dalawa yung ginagamit ko. Dalawa yung ginagamit ko for bronzer. Ayan. Ganito na rin yung ginagamit ko sa bronzer eh. Ayan lang. Tapos dinadab ko din. Okay. Tapos lalagyan ko din siya kung saan ko nilagay yung aking contour. Mas mataas na ng onte. Ayan. Pero usually, same lang sila ng area. Ayan. Ayan. Diba may bronzer na siya? Kita niyo ba? Sige, dito na lang. Ayan. Pag medyo malayo kita, diba? Ayan. Bronzer and contour.
bronzer and contour. Yan, huwag niyang paabutin dito ha. Diyan lang siya sa may taas. Usually kasi guys, ang pag-makeup, art naman yan. So, depende sa inyo kung ano yung type ng klaseng makeup, kung saan nyo siya gustong ilagay. Pero ito, binibigay ko sa inyo, ito yung tamang placement. So, ito, based on my researches and kung ano yung nag-work din for me. Pero syempre, kung ano yung nag-work sa inyo, kung saan kayo mas komportable gawin, yun yung gawin nyo. Itong ginagawa kong video na to, guide lang to. Nagpapasensyahan nyo na kung medyo may mga naririnig kayong background noises kasi hindi naman naka-filter to dahil camera audio yung ginagamit ko. Wala akong external mic, okay? So, after that, di ba nag-bronzer tayo? Yun din yung ilalagay natin sa eyes natin. So, yun, ganyan lang tayo dyan. Para magkaroon ng konting kulay yung eyes natin. So, ganyan lang natin to. Ganyan lang. Kita nyo? Nagkaroon ng konting kulay. At the same time, hindi siya nalalayo sa kulay ng cheeks natin. Diba? Yan yung pinaka-the best and safest eyeshadow. One color is fine. Basta maganda and nagbe-blend sa bronzer nyo, sa contour nyo, and dun sa magiging lipstick nyo. So, after natin malagyan ng eyeshadow, curl na tayo ng eyelashes. Press nyo lang siya. Ako, dalawang kamay ginagamit ko para mas mabilis. 1, 2, 19, 20. Yung iba ginaganyan. Pwede rin naman para mas ma-curl. Ayan. Kita nyo? Pwede nyo i-curl ng ganun. Hilahin nyo pataas ako kasi minsan ganyan. Mas masakit lang kasi pag tinataas yung ganyan. Pero mas curl naman. Yan, ganyan siya. Gagamit lang tayo ng 2-in-1 din to guys. Mascara from JMCY. Maganda rin to. Sa isang side, instant extensions. The other one is natural long-lasting. Ito yung usually na ginagamit ko, yung natural long-lasting. I highly recommend this one. Yan siya guys, so tignan nyo. Parang natural lang talaga. O, diba? Ang ganda ng mascara na to. Usually, kapag everyday makeup look, hindi na ako naglalagay ng mascara sa baba. Medyo glam na siyang tingnan. Yan lang, sa taas lang. Tanggalin ko lang yung kalat sa ibabaw. Dumikit. Yan ang problema ko minsan kapag naglalagay ako ng mascara sa eyelashes ko. Medyo mahaba kasi yung eyelashes ko. Pagka, ano siya, lumalampas siya dun. Tapos, after nyan, mag-blush on na tayo. So, ang gamitin nating blush on is from Vice Cosmetics. Always Fresh. Ayan. Ito yung shade niya, guys. Ganda niyan. Ang ginagawa ko, finger lang din yung lalagay ko sa blush on ko kasi mas madali siyang i-blend. So, dito lang siya. Up to here lang, ha? Huwag niyong paabutin dito sa hairline. Yan. Nilalagyan ko din dyan minsan. Yan. Ang kabilang side ng ilong. Yan. Kita nyo? Mas madali siyang kontrolin kapag ka finger tips yung gagamitin nyo kapag sa blush on. Yan. Maganda kasi guys yung pag nagko-complement yung kulay ng blush on mo, ng contour mo, tsaka yung eyeshadow mo. Para hindi siya off tignan. I-blend mo lang siya onti dyan sa bronzer and contour mo. Tapos maglagay ka lang onti dito sa chin mo. Dab lang din lahat. Hindi nyo pwedeng i-scrub ng ganun. Pagka nag-cream na ako or liquid blush on, hindi na ako usually nagpa-powder blush. Kasi parang mas gusto ko yung parang nag-glow ako. Sa lips naman guys, di ba naglagay kayong lip oil kanina? Before kayo mag-lipstick, mag-ano muna kayo? Loose powder. So what I'm using is this Lux Organics UV Matte. Ayan. Sana ba? Ayan. UV Matte Powder. Instant Pore Filter with less sunscreen with SPF 50++ na din ito. Gamit ka lang ng ganito, tapos i-dab mo. Makara talaga pag loose powder guys. Kapag magsaset kayo, hindi na ako nagbe-bake kasi hindi na uso ang baking. Usually kasi pag nagbe-bake kayo, yung marami kayong powder ilalagay dyan para mag-set. Hindi. Usually kasi nagkikiki siya, pero depende pa rin sa inyo. Ako kasi ganito lang yung ginagawa ko pag nagsaset. Binubrush ko lang siya ng konti. As in, sobrang light lang. Dito lang sa part na to. Hindi ko siya inaabot sa buong mukha ko kasi gusto ko may glowy effect siya. Yan. Depende sa inyo. Halimbawa, nasobrahan yung blush on nyo, pwede nyo patungan or i-brush ng loose powder.
Yan, para hindi lang kayo mag-oil up. Alam yung oily curly kayo. Sagyan nyo syempre yung leeg nyo, diba? Ng loose powder. Para hindi naman parang ang layo ng kulay. Para mag-blend lang lahat. Dito sa back of your ears. Yan. Sama nyo na rin yung ears nyo para hindi siya outcast. Kasi part of the ano yan, nakikita rin nyo. After nyo mag-loose powder, translucent yung ginagamit ko. Para hindi nagbabago yung kulay ng makeup nyo, yung shade, yung tone. Basta yun, kung ano man tawag doon. Kapag medyo napuputian kayo, maglagay lang kayo ulit ng yung kaninang ginamit yung brush. Ipang contour nyo lang siya ulit. Ano ko sa anong double chin ko. Depende sa inyo. Ngayon naman sa lips, di ba kanina nag-lip oil kayo as your moisturizer. So, syempre, pupunasan nyo ngayon siya. Ayun naman purpose na para kapag naglagay kayo ng lipstick, lip gloss, ng kahit na anong lip product, soft na siya, hindi siya yung nagbabakbak kasi ang pangit naman na. So, ang gagawin lang natin, yung lip tint na lang, ang gagamitin ko from, favorite ko to yung Owen James. Lip and cheek tint to. Yung Owen James, in the shade 03. Ito yata yung jelly. Wala kasi siyang specific na nakalagay, pero maganda to. Nag-stay din yung tint na to. More on natural siya, diba? Diba? Yan, kita niyo, diba? Sobrang kawisin girly ako. Girly. Pagets yarn. Oops. Don't forget nga pala, after nyo mag-makeup, mag-set kayo ng makeup para at least hindi siya madaling mag-move or nakaset siya ng matagal, diba? Kahit everyday makeup look lang. Tsaka nakaka-fresh siya, guys. Pakaramdam. Yun nga, madali akong pagpawisan kahit hindi ako oily girl. Nakatulad niyan. Lagi akong nagpapawisan dito sa part na to. Kaya parang feeling ko, dyan sa part na yan, madaling matanggal yung makeup ko. Kaya nilalagyan ko siya ng setting powder. There you have it, guys. Simple lang yung ginawa kong makeup for today. Para lang sa mga talagang gustong matutong mag-makeup as a beginner. Kung nahihirapan kayo, follow nyo lang yung step-by-step na ginawa ko. And yeah, sana meron kayong natutunan dito sa video na to. And just comment down below kung meron kayong iba pang suggestion, kung anong gusto nyo gawan ko pa ng video, kung anong product yung gusto nyo gawan ko ng makeup review. So this one, gusto ko lang kayong turuan paano mag-makeup para dun sa mga taong gustong matutong mag-makeup. Okay? Kasi ako, hindi naman ako professional makeup artist. Actually, sa totoo lang, hindi ako ma-makeup na tao. Yan talaga yung mga makeup ko. As in, simple lang talaga. Hindi ako yung artistic makeup. Alam mo yun? Medyo iba-ibang color ng eyeshadow. Yun, hindi ko pa siya na-try. Pero more of parang natural looking makeup look lang ako. Tapos, or medyo soft glam or glam. Ganyan. Yun lang yung mga gusto kong mga makeup. And, yeah. Hopefully, siguro, by any chance, matry ko din. And, siguro, magkakaroon din tayo ng giveaway soon. Or, yeah. Siguro pag naka 10,000 subscribers na tayo. Oh my God. Alam nyo na ano ko, na natutuwa ako kasi 6,000 plus na. 6,000 plus subscribers na tayo and hindi ko lang ina-expect. So, yun. And sana patuloy nyo supportahan yung mga videos na gagawin ko. Nagsimula akong mag-YouTube until now. Yan, nandyan pa rin nanonood and nagsusupport. Yan, maraming salamat. I super duper appreciate you guys. And yun nga, mas ma-appreciate ko kapag nagko-comment kayo sa mga videos ko and nagsasuggest kayo ng mga topics or gusto nyo pang gawan ko ng video or products na gusto nyo matry ko, yun. Mas sobrang ma-appreciate ko yun. So yeah, anyways, maraming salamat. Thank you sa panonood and see you on my next one. Bye!